Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, February 24, 2025. Patuloy pong umiiral sa ating bansa yung Northeast Monsoon. Umaabot pa rin po yan hanggang sa parte ng Metro Manila. Habang yung easterlies naman o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko, apektado po niyan ang Mindanao, Eastern Visayas hanggang sa parte nga po ng Palawan. Asahan nga po natin na magkakaroon tayo dyan ng maalinsangang panahon at dito naman sa parte ng Luzon ay asahan naman natin yung malamig na simoy ng hangin. Dito po sa ating rain map animation, so expected nga po natin mamayang alas 3 ng hapon, mataas ang posibilidad na may mga biglang pagbuhos ng pagulan sa Eastern Visayas at dito nga po sa Eastern section ng Mindanao. Makulimlim na kaulapan sa Metro Manila at ilang bahagi ng eastern section ng Northern Luzon. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi mamaya, expected pa rin po natin na mataas ang posibilidad na may pag-ulan pa rin sa eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Yung ating yung ating alon, iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan sa parte ng eastern section ng Northern Luzon at ng Eastern Visayas at Mindanao. Dito po ay posibleng umabot ng 2 hanggang 3 metro yung taas ng alon at sa may parte naman po ng eastern section ng Luzon, expected nga po natin na posibleng umabot dyan ng 2 hanggang 4 na metro yung taas ng alon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, February 25, expected pa rin po natin yung patuloy na paglakas nitong amihan at pagdating nga po ng February 26, asahan pa rin po natin mataas ang posibilidad na may mga tsansa pa ng pagulan sa eastern section ng Mindanao at patuloy pong umiiral sa ating bansa yung amihan. By February 27, ganun pa rin po, expected natin may mga tsansa ng mga isolated rain shower sa eastern section pa rin po yan ng Mindanao. At pagdating naman po ng February 28, expected nga po natin may mga tsansa pa rin ng mga biglang pagbuhos ng pagulan sa parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng unang araw ng Marso, dito po bahagyang hihina yung Northeast Monsoon o yung amihan. So asahan natin aangat itong mga posibleng mga pag-ulan sa may parte ng eastern section ng Visayas at ng Bicol region. By March 2, asahan po natin na magkakaroon po tayo ng possible ITCC o yung Intertropical Convergence Zone sa parte nga po ng Mindanao, habang yung easterlies naman ay makaka-apekto po yan sa gitnang bahagi ng ating bansa. By March 3, asahan pa rin po natin mataas ang posibilidad na may mga tsansa ng pagulan sa Eastern Visayas at ng Mindanao. At dito nga po mapapansin natin magkakaroon ng mga possible low pressure area. Pagdating naman po ng March 4, dito po dahan-dahan muli nabubugso yung Northeast Monsoon o yung amihan at magkakaroon ng shear line sa may parte ng extreme Northern Luzon at Northern Luzon. At habang magkakaroon naman ng mga posibleng pagulan dito naman po sa may parte ng Mindanao at ng Visayas dahil nga po dito sa kumpulan ng kaulapan at ng ITCC o yung Intertropical Convergence Zone. Pagdating po ng March 5, asahan nga natin mataas ang posibilidad na may pag-ulan pa rin sa Palawan, Mindanao at dito nga po sa may Visayas at parte nga po ng Bicol region dahil naman po yan sa shear line at muling pagbugso ng Northeast Monsoon. By March 6, asahan natin mataas ang posibilidad ng pag-ulan dito nga po sa may parte ng Bicol region, Mindoro provinces, Palawan, Visayas at Mindanao dahil nga po yan sa pagsasalubong pa rin nitong easterlies at na amihan. Pagdating nga po ng
March 7, expected natin mataas ang tsansa ng mga posibleng malalakas na pagulan sa parte nga po ng Visayas, Palawan at Mindanao. Pagdating nga po ng March 8, tuloy-tuloy po makakaranas ng pagulan ng parte ng Bicol Region, Visayas, Palawan at ang Mindanao. Pagdating naman po ng March 9 hanggang March 10, asahan nga po natin na tuloy-tuloy makakaranas ng pagulan ang eastern section ng ating bansa. Pero sa ngayon, meron nga pong mamumuong bagyo pero nasa labas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at yung kanyang extension ng kaulapan lamang ay posibleng makaapekto sa parte po ng Palawan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano pa nga ba yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.